1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre. Gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At syempre, sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat, pati na rin po ang ating mga bagong subscribers. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyong lahat na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, pambato natin sa Universal Woman. Handa na. Yes, handang-handa na nga si Marisa Delgado para sa magiging laban niya sa Universal Woman. Ang tanong, manalo kaya siya? Syempre hindi. Charot. So, hindi ko pa nakikita na parang makukuha kagad natin ang corona doon sa Universal Woman. Pero nakikita ko na makikipagsabayan ng bonggang-bongga ang pambato natin na si Marisa Delgado. So I hope na sana well prepared siya sa competition at syempre alam ko na makakarating siya sa top 5. Kaya nito makarating sa top 5 kasi magaling naman at matalino. Kaya lang, ayun nga lang, parang feeling ko hindi pa ibibigay sa atin yan. Parang hindi pa tayo nakakakita o nakakakuha ng isang another na Maria Gigante na, alam mo yon na katulad ng caliber niya. Kasi ang taas kasi ng standard ng Maria Gigante pagdating sa home skills, confident, and I hope na sana makakuha tayo ng kandidatang ganon. Si Marisa, syempre susubukan yung galing niya, susubukan yung kakayahan niya, and then i-prepared lang niya ang sarili niya. At pwede siyang makarating sa dulo ng competition. So, depende sa magiging laro niya sa international stage ng Miss Universal Woman. Pero umaasa ako na handang-handa siya. Di ba? So, yun. So, depende sa paghahanda ng candidates. Depende sa mga makakalaban natin. And then, malay natin, di ba? Biglang mag-shine like a diamond star. But for now, nakikita ko si Marisa Delgado top 5 ang kaya netong marating sa competition ng Universal Woman. Kasi may ganda naman si ate. Tapos, alam mo yon, may talino. Kaya lang, depende sa makakaharap niya doon sa competition. Ganon! I'm so excited. Pero, let's see. At para naman sa sumunod natin, chika, ang ating Emma Tiglao, ang ating Miss Grand International Queen, ay nasa Guatemala. Mama Sam, syempre, kasama niya doon ang Miss International. So, anong chika mo dito? Ang chika ko, bongga. Bongga dahil, alam mo yon, maraming nakakasama sa Emma Tiglao pagdating sa mga beauty queen. Like, example, supranational queen, nakasama ni Emma Tiglao doon sa Czech Republic. Si Miss Earth, di ba? Tapos, ayan na. Tapos, pagdating naman dito sa Guatemala, si Miss International. Tapos siya. Kumbaga, parang paikot-ikot sila. At masaya dahil, alam mo yon, parang Grand International and Miss International together. Di ba? Ang bongga kaya. Ang bongga kaya nun dahil syempre, iba pa rin yung title ng Miss International. Tapos, iba din yung Emma Tiglao, di ba? Miss Grand. So, parang, ang saya lang. Ang saya ng feeling. Kaya silang dalawa nandiyan sa Guatemala kasi ang corona
ay dalawa. At ang bongga ng mga queens ng ng Guatemala, nag-i-invite talaga yung mga pageant nila, nag-i-invite talaga sila ng mga reyna. At yun yung maganda. At take note, bayad ang pag-imbita nila dyan. So, imbitasyon yan. Tapos, ayun, ang bongga. Wala naman silang gagawin dyan. Wala naman silang charity, wala naman silang eksena. Kaya, okay lang, di ba? So, yun, bongga, masaya para kay Emma Tiglaw kasi go, 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 555, o, di ba? So, yun, so, another Colombian beauty. Oho, sabing ganon. Kasi, di ba, ang MGI All-Stars ay taga-Colombia. Tapos, eto nga, si Miss International ay taga-Colombia din. So, parang Philippines and Colombia, nagiging maganda ang relasyon, di ba? Parang after ng PIA Awards back, eksena, to be honest, okay naman na din sila di ba? So, yon. Kumbaga parang naging okay na yung relationship ng Philippines and Colombia. Kasi di ba dati parang after nga nung kay Pia, galit sila sa atin. Pero ngayon, ayan, pinapatunayan ng mga reyna ng Colombia at reyna ng Philippines na walang something. Good relationship. O, di ba? At good relationship din tayo sa mga taga Venezuela. Kaya, winner. Actually, sa mga Latinas naman no? Wala namang mga Latinas na imbierna sa Pilipinas. Kaya, okay na yan. Oho. Happy na ako. Tanggap na siguro nila talaga na, alam mo yon, ang mga taga-Pilipinas ay palaban pagdating sa international stage. So, yan! So, yan! Laban! Di ba? Speaking of reyna, sabing ganon, it's take a village to become a reyna. Every reyna starts with the community that believes. Sabing ganon. So, tingin mo, Mama, sa magsasucess ba ang Reyna Pilipinas? To be honest, hindi ko alam. Oho. Pero I hope so, di ba? I hope na sana mag-success sila. Siyempre, masaya ako para kay Jojo kasi yung challenge, tinanggap niya. Kumbaga, bagong hamon. Wala namang masama kung itatry mo. Ang mahirap, yung hindi mo tinry. In-offer na sa'yo, pero hindi mo sinubukan. Ayan. So, happy ako dahil, syempre, si Jojo Bragais, alam naman natin na talagang, in terms of business, magaling naman si Jojo. Ang maganda dito, yung tandem with Emma Tiglao. Di ba? Kasi parang dalawa sila. And then, masaya ako kasi sa Emma Tiglao may experience sa Miss Grand at alam niya kung ano ang hinahanap, alam niya kung sino ang dapat, alam niya kung etong girl na to, ano yung dapat ihanda. Sa madaling salita, bukod doon kasi sa National Director si Emma Tiglao, pwede siyang maging guide ng ilalaban natin. Kung ano bang caliber dapat, kung ano ba yung styling, ano ba ang mga kailangan nito ihanda para sa Miss Grand. And I think it's a perfect combination with Jojo Bragais bilang may-ari. At masaya ako dahil, ayan, sinimulan na nila. So, ang aabangan na lang natin dyan, sino nga ba ang mga girls na magsisisalihan, sino nga ba ang mga kandidata na kilala na ang pupunta dito. So, yun yung abangan natin. Kasi, naniniwala ako na pagkakatiwalaan nila ang Team Jojo at Emma Tiglao. So, wala akong ina-expect masyado sa pageant nila. Pero nandoon ako sa part na parang looking forward ako kung ano yung ipapakita nila sa atin. And I'm so excited. So yon. So pagkatiwalaan natin sila and let's see kung ano nga ba ang mangyayari. Diba? So yon. So I'm so excited for them. Laban yan. And then, para naman sa sumunod na chika, Katrina Ligado, handang-handa na for supranational. So, mag-start na nga ang supranational next month, kung saan ang ating pambato na si Katrina Ligado finally lalaban na. Medyo mahaba-haba ang panahon na hinintay ni Katrina Ligado para mag-compete dito sa Miss Supranational. Is almost a year. Diba? 1 year and a half, parang ganon. And then, I'm happy kasi ayan na, finally, chat, di ba? No, it's almost a year lang. Oho, hindi naman mahigit isa't kalahati. Siguro mga
1 year and 2 months, sa mga ganon. And then, ayun na, mag-start na sila next month. And then, I'm so excited sa magiging laban dahil nakita ko naman na naghahanda. Ang problema ko kay Katrina Ligado is yung kanyang pasarela. Pero nakita ko naman yung pasarela niya inayos, di ba? Kaya parang feeling ko, meron siyang i-offer na bonggang-bongga sa entablado ng Miss Supranational. And I hope na sana naganda din siya in communication skills kasi isa to sa mga hirap si Katrina Ligado talaga yung pagdating sa Q&A. But naniniwala ako, Boulder is there, so inassist siya ng bonggang-bongga. At kung si Atisa nga, di ba, ang ganda ng kung paano sumagot sa entablado. So, we have to, we need to trust them. Di ba? So, yun! So, and I'm so excited! Excited ako dahil naniniwala ako nakakabog ang Katrina Ligado sa entablado ng Miss Supranational. At sabing ganun, mananalo ba? Ayan ang hindi ko alam. So, abangan natin yung pagsimula na ng pageant. But for now I'm hoping na sana may uuwi ni Katrina Ligado ang corona ng supranational sa ating bansa. Pag nagkataon, ito na ang ikalawang beses na mananalo tayo sa supranational. Are you excited? Dapat ma-excite ka. Kasi ako, yes, sobrang excited ako. At eto pa, may excite ka kaya? Dahil, bukod dun kay Katrina Ligado, para sa sumunod natin chika, ang ating pambato sa Miss International, pasabog na. Yes, pasabog na nga. Siyempre, another Katrina. Oho. Si Katrina Johnson. Yes, I'm so excited for her dahil, ay nako, sabi ko, mukhang mananalo to. Oo, sa totoo lang, walang duda, di ba? So, yun kasi matalino, maganda, panalo ang styling, mukhang Haponesa, o di ba? San ka pa? So, parang feeling ko magugustuhan siya ng organization at parang feeling ko, kung kinulang tayo nung nakaraan taon kay Mirna Isguera pagdating sa Q&A, ngayon parang feeling ko punong-puno to. Oho. So, parang feeling ko si Colombia puputungan niya ng corona si Philippines. Yes, I'm so excited para sa laban ni Katrina Johnson. Kasi si Katrina Johnson, magaling, alam niya kung paano ihahanda yung sarili niya. Pumunta pa nga siya sa Japan para manood ng pageant nung nakaraan taon. And then, of course, para hihanda yung sarili niya, ayun yung purpose, kaya siya nandoon. And looking forward talaga ako sa magiging pasabog ng babaeng to sa Miss International at feeling ko talaga kakabog siya ng bonggang-bongga. So, nakaka-excite. Nakaka-excite yung mga Katrina. Parang feeling ko ang mga Katrina ngayon, winner. O, diba? So, yun. Malay ninyo, manalo tayo ng Miss Supranational, tapos manalo tayo ng Miss International. O, diba? Bongga yan. At talaga namang masasabi ko, oh my gosh, I'm so excited. Pero eto, ma-excite ka kaya? Michelle D has a playfully start rumors mill in the joining MGI. She has to keep that definitive answer open-ended. So ito nga kasi di pa tapos hashtag para kay Michelle D. So matagal-tagal na natin ito pinag-uusapan si Michelle D ba pupunta ba sa MGI? Alam niyo sa totoo lang, meron akong parang nararamdaman na baka bigla tong sumali dito sa Reyna Pilipinas sa first edition with Jojo Bragais, di ba? So, hindi natin alam kasi parang in-invite siya doon sa MGI All-Stars, tapos biglang si Michelle D pumunta, tapos biglang nagtrabaho si Michelle D sa MGI. So, nakakaloka, di ba? Kung iisipin mo, ang tanong, nagustuhan kaya ni Michelle D ang MGI? For sure, yung production kasi sinasabi niya, it's amazing. But nandoon ako sa part na I'm so excited kung sakaling sasali si Michelle D. To be honest, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, hindi na kailangan ni Michelle D mag-compete sa MGI All-Stars dahil sa status niya. Kumbaga parang hindi niya kailangan yan. Pero gusto ko na magkaroon ng corona ang hindi patapos na laban ni Michelle D. Yung gusto ko, yung katulad siya ng nanay niya, naging Miss International. Pag nagkataon,
napakabongga talaga ni Reyna. Oho. Kaya nga parang pili ko yung Reyna Pilipinas para kay Michelle dito eh, 'di ba? Oo, kasi 'di ba may kanta siya, Reyna, 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 nagniningning aking corona. O, 'di ba? So 'yun, so parang alam mo 'yun, parang similarity, parang may connection kay Michelle D, and then parang sumasang-ayon na yung mga bituin sa langit. So tignan natin kung si Michelle D nga ba ay makikita natin sa unang edition ng MGI. Kasi parang feeling ko meron ng sign eh. May sign eh, yung pagiging Reyna Pilipinas. Parang siya yun. Oh my gosh. 'Di ba? Oh my God. 'Di ba? So ako, looking forward ako at gusto kong maging Reyna talaga si Michelle D. Hindi lang sa Miss Grand. Kumbaga parang hindi lang dahil gusto ko siyang putungan ng corona ng Miss Grand. Oho. Kasi kung hindi ka umukma sa world, sa universe, because you are grand. O, di ba? So, yun. So, ganun eh. Hindi top 12 sa Miss World. Tapos, top, tawag dito, top 10 sa Miss Universe. So, kung hindi ka pang Miss World, tapos hindi ka pang Miss Universe, dahil you are grand. O, di ba? Grand International. At bagay na bagay kay Michelle D yung title. Katulad ng mami niya, Miss International, pero kasi mas bongga kasi si Michelle D, siya ay Miss Grand International. So, yun talaga yung gusto ko para kay Michelle D. Miss Grand International. At ipinapanalangin ko na sana pag sumali si Michelle D, kay ko kung back to back and back, I hope na sana manalo ang Michelle D. Diba? So, yon. Kasi malaki yung isusugal niya dito. Hindi basta-basta. Tapos biglang patatalunin lang nila. Pag-pray natin yan. So, I hope na sana this is it. O, diba? So, hindi pa tapos. Abangan natin. O, diba? So, yan. At para naman sa sumunod na chika, eto nga sinasabing ganong goodbye old era, hello new era. So, ang bago daw paborito ngayon ni Mr. Nawat ay si Jojo Bragais. Ay dati si, Ano pangalan na to? Si Ivan. Oho. To be honest, nalulungkot ako dahil nakita ko yung magandang relationship ni Ivan at saka ni Mr. Nawat. Yung alam mo yon, yung parang yung tandem nila, yung basta masaya silang dalawa. Happy ako doon. Oho, kasi friend is friend. Oho, pero alam mo, proud ako kay Ivan kasi yung last time na hindi na sila okay ni Mr. Nawat, pumunta pa rin siya sa Miss Grand. At parang pili ko nga nag-farewell walk siya kasi, di ba, naglakad siya as nasuot-suot niya yung corona tapos bumaba. Parang pili ko farewell walk niya yon. Tapos after nun, hindi na natin siya narinig. Yung kumbaga, talagang nasira yung friendship nila. Ganon din kay Mr. Arnold, yung nag-start si Mr. Nawat kay Mr. Arnold, they are okay, tapos ngayon they are broken. At natatakot ako para kay Jojo na ganyan din yung mangyari in the future. Totoo. Kasi si Mr. Nawat, meron siyang katangian na kapag nakakita na siya ng bago, doon siya. I hope na sana sila yung sa huli, hanggang sa huli. I hope maging okay yung relationship nilang dalawa. Sa ngayon, okay. But hindi natin alam in the future. Si Mr. Nawat kasi yung tipong tao. Mabait naman si Mr. Nawat, pero nandoon sa part na parang talagang umiiral talaga sa kanya ang business. At walang kaibigan pagdating sa business. At doon ako nalulungkot. Dahil baka gano'n ang mangyari sa kanila ni Jojo Bragais in the future, di ba? But syempre, maging positibo tayo. I hope na sana mag-success si Jojo until end. At least, makita natin na maging maganda yung relationship nila. At kung sakali man na maghiwalay sila, sana maghiwalay sila ng maayos at maganda, di ba? Ayan ang mahirap sa business eh. Kapag nagsimula, ma-okay, pero nag-uuwi talaga sa wala. No? But,
let's see. So, positibo. So, wag na muna nating isipin yung future. Isipin na muna natin yung present and i-enjoy na muna natin to. At pagkatiwalaan natin si Jojo kung ano nga ba ang ipapakita niya sa atin sa darating na alam mo yon na Miss Grand or Reyna Pilipinas. At looking forward ako dyan. I wish all the best and God bless you, Jo. At kay Mr. Nawat, ganun din. Sana mag-success sila sa plano nila, sa mga ginagawa nila. Good luck. Diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na ibinibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi kang ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!